nagiging element, sila po yung mga nagiging group commander o batalyon. Pagpaparade. Si Torre magpaparade na lang ng ganun. Anyway, magaling naman siyang tumalon eh. Okay din tong sagot ni Sir. Ano bang matrabaho niyan? Richard, anong tinitira mo? Hindi, ako tanong lang po ito ha. Wala po akong pagbibintang dito. Anong tinitira mo? Rugby ba o amoy ng medyas mo? Hindi. Ano ba tubig nyo? Tubig kanal? Hindi ko magets eh. Gago! Bakit ganyan yung utak mo? Presidente? Seryoso ka ba dyan? Presidente? Baka nga dumalaw lang yan sa isang lugar. Langawin yan eh. Ako nagtatanong lang ako ha. Nagtatanong lang ako, is this, ganito ba kayo kadesperado na maghanap ng kandidatong itatapat kay BP Sara Duterte dahil alam nating lahat na sure shot na si BP Sara Duterte? Ikaw yung nag-demanda eh. Di ba? Ikaw yung nag-accuse ng kung ano-ano eh, na alam naman natin, napaka-onion skin mo. Kasi supposedly, wala namang inaano sa iyo yung mga vlogger. Sinasabi lang naman nila, uy, sagutin mo itong bintang sa iyo ng isang mga witness na dinala mo dyan. Oh, busy rin kami sa buhay namin. Pero ikaw, ano inatupag mo? Politika. Idiin ang mga supporter ni Pangulong Duterte. Oh, di ba? Ikaw ang puro drama. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan po natin. Update po tayo patungkol ho dito kay, naku, walang iba kung hindi yung favorite ninyo. Yung favorite ng mga dilawan at pinklawan na ngayon. Naku po, alam na natin yan ha. O, sino po ba yan? Walang iba kung hindi si Torre. Ay, hindi, mali. Fired PNP Chief Torre. Oh, di ba? So, ayan, kitang-kita naman natin kung ano na nangyari itong mga nakaraang araw at siya po ay sinibak sa pwesto dahil po sa kanyang pagiging pasaway. Di umano. Ayon sa kanyang boss na si Remulla, ayaw magpasailalim nito. Kawawa naman itong taon to, no? Talagang feeling niya talaga, ang taas-taas niya ang taas ng buhay niya. Ayaw niyang sa ilalim sa isang katulad ni Remulla. Ayan tuloy, di ba? Dahil akala niya siya ay sunod-sunuran sa presidente, kakampihan siya ng presidente. Alam naman natin tong presidente to, walang pakialam to eh. Walang pakialam to sa utang na loob eh, kaya ginaganyan niya eh, di ba? Tandaan niyo yan. May pattern na yan eh. May pattern na yan si Marcos eh. Una-una, di ba, si BP Sara Duterte. Actually, bago pa yon, si Attorney Rodriguez, di ba? Si dating ES. Oh, sinamahan siya tapos hindi man lang kinampihan dun sa mga umaaway sa kanya. Oh, ayan tuloy, nag-resign. Oh, ito namang si BP Sara Duterte, ginamit lang para manalo. Tapos, nung binabanatan na ng kamera, ay hindi man lang pinagtanggol. Oh, talaga manggagamit ito eh. This time, ito naman kanyang utusan at kanya pong alam na natin na yung gumagawa ng kanyang mga kautusan na medyo sabit-sabit, eto na. Nung biglang ay nilaglag naman din eh. Sabi ko nga kung yung dalawang matino, nilaglag ni Marcos, ikaw kayang hindi matino. Sa tingin mo, hindi ka kayang ilaglag. Ayan na nga, nilaglag na nga po. At ngayon, mga kababayan, nakatenga. Alam nyo ba? Naka-floating status ata ang... kasi balita ko sa PNP, pag inilagay ka dito, ibig sabihin niyang floating status ka lang. Ibig sabihin para lumulutang-lutang. Wala kang trabaho. At sana masunod yung sinasabi nila na kailangan araw-araw pumasok, di ba? Ewan ko lang kung kaya nilang sa tapang ni Torre, sa tigas ni Torre, sa kanyang pagiging yabang na yan, kaya nilang papasukin yan. Ewan ko lang ha. Sina-challenge niya yung
Pero ako sa tingin ko, mamatikas ito si Nartates. Matingin ko, matikas itong maman to. Mukhang pasusunurin niya to si Torre. Kung hindi, isuspindi mo yan. Di ba? O ito, ano ba yung sinasabi nating floating status? O pakinggan natin tong balitan to, ha? O, Pulis pa rin si dating PNP Chief pulis patola pa rin. Ay, hindi, pulis lang. Nicolas Torre III at kakailanganing mag-report araw-araw sa Camp Crame pag natapos na ang kanyang leave sa Setyembre. Sabi pa ng Nako. general, wag siyang kaawaan sa kanyang pagkakasibak. Nakatutok si June Veneracion. Huwag daw tayo maawa sa kanya. Huwag ka na rin magdrama para hindi kami maawa. Hindi kasi, pa-video-video ka pa eh. Alam mo, tumahimik ka na lang. Di ba, maglaho ka. Sabi ko nga, the best niyan, maglaho ka na lang. Ibig sabihin, hindi ka na mag-appear sa media. Hindi, pagawa-gawa ka pa ng video. Tama, mali. Di ba? Pagawa-gawa pa siya ng video eh. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, at ang manhunt kay Pastor Apollo Kibuloy, kabilang sa mga malalaking operasyong pinangunahan ni Police General Nicolas Torre III ako si General Nicolas Torre III. bago siya itinalagang PNP Chief nitong Hunyo. Kaya marami ang nagulat sa biglang pagsibak kay Torre sa pwesto. Sabi ni Torre sa isang video online, Salamat din sa mga naawa sa akin, ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. Hindi kami naawa sa'yo. Sa totoo lang, walang naawa sa'yo. Deserve mo yan eh. Hindi, ewan ko. Ang naawa lang sa'yo yung si Hey Darian eh. Hindi ko alam kung bakit anong may gusto ba sa'yo yun. Gusto ko ba kainin nun? Hindi ko maintindihan. Pero yun na si Hey Darian lang ang may awa sa'yo. Kami po hindi. Deserve mo yan. Kulang pa nga yan eh. Dapat sa'yo makulong eh. Hindi, honestly dapat sa'yo makulong. Sige, ginawa mo kay Pangulong Duterte? Bakit kami maawa? Ginawa mo sa KOJC, kay Pastor Kibuloy? Yung ginawa mo doon? Dapat ka bang makulong? Kulang pa yan. Hindi kami naawa sa'yo. Tigil-tigilan mo nga. Gusto mo hindi maawa sa'yo pero yung itsura mo, tingnan mo. Nagpapaawa ka? Hindi kami naawa sa'yo. Deserve mo In yan. spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan Nako. na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Nako. muling iginit ito na naiiwan Yung statement na yon pumoporma na sa politika. Agoy. Halata ka, sir. Kung kaya mong ululin yung mga followers mo, kami hindi. Alata na yung mga ganyang galawan. Anong pakialam mo dyan? Di ba? Hindi, if you are really serious, yan na, wag maawa, serious na okay ka lang, hindi ka na nagsasalita ng mga ganyang bagay. Bakit ka nagsasalita ng mga ganyang bagay? Halatang halata, sir. Huwag tayo maglokohan. Halatang halata. Sus naman, mga ganyang hirit eh. Intindihan niya ang pagtanggal sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Inilabas si Torre ang video statement ngayong araw na nagkataong unang command conference nang pumalit sa kanyang si Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Dinalhan ito ng halos 100 opisyal mula sa iba't ibang panig ng bansa. I'm very happy to see them today. The morale of the PNP is high as according to their feedback. Ayon kay PNP Public Information Chief, Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi na pag-usapan sa command conference kung magkakaroon ng balasahan. Ang utos lang ni Nartates sa kanyang mga tauhan, pagbutihin ang mga police operation at tiyakin ang kaligtasan ng lahat. I reminded each Alam and mo, every ganito dapat ang pulis. Hindi, honestly ganito dapat ang PNP chief. Hindi yung mabulaklak, maraming utos, na alam mo yon, hindi. Ito, alam nyo kasi ang pulis, meron ng format naman yan eh. Meron ng sistema yan.
ipapatupad mo na lang. 'Di ba? Hindi ka na yung magbida-bida, o eto kailangan 3-minute response, o ganito, tapos obvious naman na yung mga trial mo alata namang coordinated na. Ginagawa mong tanga yung pulis eh. Hindi, honestly ha, sorry pero ginagawa mong circus ang PNP. Alam mo, ang PNP dapat ilabas natin 'yan pagdating sa politika. 'Di ba? Dapat ilabas natin 'yan pagdating sa usapin ng kulay. Dapat sila ay tagapagpatupad ng batas. Hindi sila tagapagpatupad ng utos. Magkaiba 'yun. Magkaiba 'yun. Kasi ang utos ay madalas ay hindi naaayon sa batas, kung hindi naaayon sa politika. 'Yan ang problema. Kaya nga gusto ko, kahit papaano gusto ko yung pagiging professional nito. Na alam mo yon na basta okay na to, ay dire-diretso yung gawain natin, yung trabaho natin, pagpapatuloy lang natin. Hindi katulad ng isa, kauupo pa lang, ang dami ng kaipalang ginagawa. Mantakin mo, involve mo yung PNP chief ka, involve mo yung sarili mo sa isang circus na boxing na ikaw ang gumawa. Ikaw lang ang nag-set, tapos kung ano-anong foundation na kailangan mo dyan para tayong gago, para tayong tanga sa circus na ginawa ninyo. Binaboy nyo ang PNP. Tapos naka-required yung mga PNP personnel na umattend. Napaka-obvious naman ng mga itsura ng mga taong umattend. Alatang puro polis. Di ba? Circus eh. Alam mo, ako, may kahilingan lang ako, Mr. PNP Chief Nartates. Make the PNP professional. Again, make the PNP no color. 'Di ba? Hindi maka Marcos, hindi maka Duterte, hindi maka kung hindi maka batas. 'Yun lang. Let's apply what the law says, and I think papalakpakan kayo ng tao eh. 'Yun lang 'yan eh. Pero kung yung politika ang iintindihin, katulad ng ginawa ni Torre, naku po, yari tayo dyan. Pero I don't think so. Mukhang professional itong tao na ito. One, that ang paggawa ng decision nila, is this the honorable thing? It is Yan. this for justice? Kaya nga, service, honor, and justice. Sabi ng PNP, aprobado na ang leave of absence ni Torre mula August 28 hanggang September 29. Nag-leave of absence Pagkatapos na kanyang pa. bakasyon, kailangan mag-report araw-araw ni Torre sa person holding an accounting unit. Ayan na sir, asahan namin yan PNP Chief Nartates, asahan namin na araw-araw magre-report yan si Torre doon. Sana merong mga media doon na i-report kung talagang pumapasok si Torre. Baka mamaya, porket di na pumasok yan. Pero sa tingin ko, yari yan kay General Nartates, kay PNP Chief. Pihaw, kung saan kasama niya ang iba pang pulis na walang posisyon o yung tinatawag na naka-floating status. Ano nga ba ang trabaho ng mga nasa pihaw? Binibigyan din po ng duty ko. Yung may mga parades po tayo, sila po yung mga nagiging elements, sila po yung mga nagiging group commander o battalion. Pagpaparade. Si Torre magpaparade na lang ng ganun. Anyway, magaling naman siyang tumalon eh. Okay din tong sagot ni Sir. Ano bang matrabaho niyan? Magpaparade sila yung since siya yung commander doon, siyempre, mataas ang posisyon niya. So, siya yung nandun sa gitna, sumisigaw ng tikas! Pahiga! Di ba? Pwede yun. Magandang trabaho sa kanya yun. Commander sa mga parades. At sila po ay nagjo-duty rin po. Kung ikaw ay Lieutenant Colonel, sila po ay nagjo-duty rin ng mga command duty officer. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Grabe, yan ang tinatawag na, kung ako, sa'yo, mag-resign na ako. Kung merong pang honor na natitira sa'yo, Torre, kung may honor pa, mag-resign ka na. Hindi, yun ang totoo. Kung may honor pang natitira sa'yo, mag-resign ka na. Kasi, siniba ka na eh. Tapos ngayon, nilagay ka sa floating status. O, nagparinig pa si spokesperson. O, magpaparada ka na lang daw. Ano ipaparada niya yung kotse niya? Pagparadain nyo nga ng kotse yan, no? Pero ako sa'yo, kung para mas may pakinabang ka, Torre, kung ako sa'yo,
magbenta ka na lang ng pares diyan sa Krame. Para may makainan yung mga tao diyan, 'di ba? Magbenta ka ng pares. Yung mga pulis natin diyan, ng mura-mura, makipag-coordinate ka kay Diwata, mag-usap kayong dalawa. Mag-collab kayo. Anyway, ang hilig mo na lumabas sa media, mag-vlogger ka na lang din. Tama, mali. Oh, ayun lang sa akin. Sana. Alam mo, ano yan eh, napaka-demoralizing yan nangyari sa'yo. Kaya nga, mababawi mo yung pagde-demoralize sa'yo. Honestly, kung mababawi mo yan, kung ikaw ay mag-resign. Kasi yung honor babalik eh. Parang ang dating eh, may delikadesa ka. Yeah? Pero kung ipagpipilitan mo pa rin na ikaw ay naandyan sa posisyon kahit sinusuka ka na ng mga tao dyan, hindi kasi halata naman eh. Yung paglagay sa floating status, ang bihira. Kailangan pa bang ispellingin yun? Kailangan pa bang i-memorize yun? Di ba? Eh, hindi na kailangan i-memorize yung ibig sabihin ng ganong klaseng status mo. Kaya nga, pagka ganyan, bitaw na. Di ba? Yun lang yun eh. Bitaw na. Para maibalik pa rin kahit papaano yung dangal na meron ka kung meron ka man ha. Pero kasi, ewan ko ha. May dangal ka nga ba? Ito yung sinasabi ko, may papakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko na nakakatawa talaga. So funny. Ito yung pinaka nakakatawa. Ewan ko kung kulang lang itong si Hey Darian sa baka gusto ka lang nitong chupageti. Hindi ko ay maintindihan ha. Baka gusto lang niya. Atat na atat siya oh. We'll say this again. Tory can become our second president from beautiful... Presidente? Ay. Richard, anong tinitira mo? Hindi, ako tanong lang po ito ha. Wala po akong pagbibintang dito. Anong tinitira mo? Rugby ba o amoy ng medyas mo? Hindi. Ano ba tubig nyo? Tubig kanal? Hindi ko magets eh. Gago! Bakit ganyan yung utak mo? Presidente? Seryoso ka ba dyan? Presidente? Baka nga dumalaw lang yan sa isang lugar. Langawin yan eh. Tapos sabihin mo, presidente? Ewan ko is this a desperate move dahil walang pantapat kay BP Sara Duterte at sure shot na si BP Sara Duterte na maging presidente? Di ba? Hindi ako nagtatanong lang ako ha. Nagtatanong lang ako, is this, ganito ba kayo kadesperado na maghanap ng kandidatong itatapat kay BP Sara Duterte dahil alam nating lahat na sure shot na si BP Sara Duterte sa 2028? Kaya kayo ngayon naghahanap ng kahit sino na lang na pwedeng lumaban? Ganun. Dahil alam niyong kulelat lahat ng kalaban ni BP Sara Duterte? Garabing desperasyon to ha. Totoo. This is a very desperate move. Grabe talaga. Ewan ko na lang kung anong, di ba? Ewan ko na lang kung ano talaga yung yung pinaguhugutan mo nito eh. Oh, anyway, ito, panoorin naman natin. Huwag tayong umalis dito sa issue ng flood control project. Oh, panoorin natin to ha. Oh. Kasi maganda din yung mga sinabi dito eh. Exciting to. Can you tell us more about this? And sino po ang tumanggap nitong mga documents? Well, that was last month, Sunday, when the president, came to the city of Baguio conduct inspection along Cannon Road. Dalawang projects yung pinuntahan niya dyan, the Rockshed project, wherein he was really disappointed and frustrated. Galit na galit siya nung nakita niya yung state nung Rockshed after the typhoon. And after that, we went to Camp 3, wherein we saw the what's this damaged rock netting. At pinakita ko rin sa kanya yung mga cat's eye. Tapos I turned over some documents. It's sort of a president's briefer para mas madali niya makita. Yung quick look kung yung mga different project na nagkakaroon ng mga anomalies.
So, am I to believe, sir, that what you sent the president after the inspection in Tuba, Benguet, are documents related to the rock shed issue and dinagdagan niyo po sa issue ng mga cat's eye? Meron pa, pati yung pinadala ko rin sa kanya yung mga binigay ko rin. Kasama lang doon lahat naka-compile lahat yun. Pati yung roadside barrier, pati yung the road that leads to nowhere. Pati na rin Grabe, yung, no? The road that dyan leads to sa nowhere. Substandard na mga buildings niya sa Baguio General Hospital I Medical see. Center. So, all in Baguio, basically that area, sir. Baguio and Benguet. And Benguet. Sir, saan si the road that leads to nowhere? Come again, napiti? Saan po yung the road that leads to nowhere na isinabit niyo po? Sa Baguio yan sa Baguio area. Ito yung from Luwakan at sana magta-terminate sa Cannon Road pero hindi matapos-tapos. It is being funded multi-year pero hindi matapos-tapos, hindi ma-terminate sa Cannon Road. At bumabagsak na, nagkakaroon na ng erosion yung kanyang mga roadsides at talagang very challenging yung kalsada na yun. Kaya talagang di rin namin alam kung bakit ginawa yan. There was no consultation with the local government, no public engagement also with the communities that are actually residing there. Sino nagpagawa, Mayor? Yung DPWH, Department of Public Highways, at yung allegedly this is it was the fund was actually provided by the former Congressman Mark Go. The former congressman, did you say Mark Go, sir? Yeah, former Congressman Mark Go. Okay. So, yun po yung issue doon. And with that, sir, are you supposed to have a meeting with the president about, I guess, more revelations or insights you have regarding infrastructure or pangurakot, SOP, etc., sir? Well, nabanggit ko nga sa kanya yung mga cost nung pinakita ko sa kanya yung cost nung project, and at the same time we showed them yung nagdala ako ng isang civil engineer, the president of the Institute of Civil Engineers. Tapos in-explain niya kung ano yung nangyari diyan, ano yung mga flaws, ano yung why is it that the project was only limited to that area. Dapat sana kinover na niya mismo yung isang vulnerable na site. And besides, pinakita niya na, sir, kung dito, kasi merong contentious issue doon Sinasabi kasi na stay up pa naman nakikita nila na stable. Paano nila sabi ng engineer? Paano magiging stable, sir? Kung titignan mo, merong ng retaining wall rather. So bakit hindi na lang nila in-extend dito? And look at pinakita yung river, nakita nga namin yung gabion wall. It looks like, pati yung gabion wall substandard din ang pagkakakonstruct. Malaking tulong, Mayor, that the president went there. Yes. He was, alam mo, yung expression ni Presidente, talagang galit na galit siya. Very frustrated siya. All right. But is there, so meron na kayong pinadalang mga dokumento, this is with regards to Baguio, Benguet. But that's it. Yun lang po yung mga papeles or dokumento na isinumite ninyo. Yes, most of the were photographs, tapos numbers, actually. Was just a brief description of the project. All right. Mayor, I don't know why, but it seems that the camera is moving, no? All right, that's much better. Thank you, sir. Let's talk about this, the investigations that are happening. One, the Senate will have its day 2 of its investigation into flood control projects this coming Monday, kung saan ipapatawag na po yung ilang mga, sinapina na po rather, itong mga contractors. And then of course the House hearing that will start on September 2. That's a Tuesday. Have you been invited to the House hearing or were you even invited in the Senate hearing, sir? Yeah, lagi nga nila akong hinahamon dyan sa House of Representatives pero wala naman silang pinapadalang notice. And besides, kung nakatanggap naman ako ng notice, with all due respect to the House of Representatives, of course I will attend.
Ganun din yung sa Senate, wala naman ako natatanggap na any notice whatsoever that I will attend the Senate hearing. So you're ready, sir, whether it be the Senate or the House? Yes, I will attend definitely kung makatanggap ako ng notice. Mayor, ang sabi po sa House, kung kayo po ay iimbitahin, maganda po magdala kayo ng mga dokumento and name names. Is this something that you will be able to do in the event that you are invited and you show up, sir? Well, sabi ko nga po, that would depend on I will reveal everything. That would depend on their questions. But what is important here is, sabi ko nga, they should not treat me as an accused. They should treat me as a resource person. Yun lang, patay tayo dyan kasi alam mo naman pag nag-invite ang Kamara kakayanin lang to si Magalong na alam mo ako honestly nag-aantay ako sa mga revelasyon ni Magalong kasi medyo matagal na itong nagsasalita pero to be honest medyo parang wala pa. Hindi ko naman sinasabing wala talaga. Pero parang wala pa. Parang hindi pa, hindi ko pa matansya kung bakit hanggang ngayon wala pa siyang mabanggit na particular. Unlike yung kay Marcoleta, na detalyado pag nagbanggit siya tungkol sa kontraktor, ano ginagawa ng mga kontraktor na ito, di ba? Dito, parang wala siyang, hindi pa niya pinapangalanan. Puro sana lang. Again, I'm not being negative o pessimistic about sa mga revelation nito ni Magalong. Pero bitin pa ako Kaya I really want na sana maimbitahan na siya sa Kamara para tingnan natin. Meron bang substance yung sinasabi ni Magalong o baka naman wala? At least pag naano natin yun, malalaman na natin. Ewan ko kung ano mangyayari. They should allow me to present deliver my presentation and my message or manifestation. Sa presentation, sir, would you be able to present documents that will point to corruption doon po sa stakeholders, whether it be politicians, the DPWH, or contractors? If you were to present that in the House hearing, ito po ba Absolutely. makakapagturo na? Okay, go ahead, sir. Absolutely. Yes, thank you. Absolutely. Siyempre, yun naman ang gusto nila makita, di ba? Useless lang naman kung magsasalita lang ako corruption without presenting anything. So I need to present some proof that there's massive corruption that is happening in various projects of the PWH and also especially with flood control. Ready na po kayo doon? Handa na po kayo doon? Yeah, handa na kami doon. Kaya naghihintay na lang nga ako ng tawag nila. Opo. Mayor, will you be able to name names? Sabihin po natin, politicians. Yes, politicians. In Congress. Yeah, of course, definitely in Congress. In both houses of Congress? Hindi ko ganong abot yung sa Senate. Ang abot ko lang is admittedly dun lang sa House of Representatives. And if you... Go ahead, Yes. sir. I would prefer to appear sa House of Representatives. Yung pong, so wala ho kayong, sabi mo, hindi nyo abot. In other words, wala kayong mapapangalanan. Yung po ang pagkaintindi ko ng mga senador. Pero meron kayong mapapangalanan ng mga congressman or maybe congresswoman, ano po. How many, sir? Ilan ho inyong ma-identify o mapapangalanan? Siguro, Pinky, hintayin na lang natin na tawagin ako at doon ko na lang i-reveal lahat para hindi anti-climactic. Pero yung numero po na 67, ilang beses na po lumabas yun? Yeah. You're cutting out. Okay. Mayor, sabi mo nga, ayaw mo sabihin dahil anti-climactic, pero lumalabas na ho kasi yung numero na 67 na congressmen or women, ano po. Yun ho ba, more or less, yung papangalanan ninyo? Alam mo, maski na doon sa 67, hindi naman lahat doon involved sa anomaly siguro. I presume. Alam mo, although there were 67, and probably higher pa siguro yan kasi yung 67, Pinky, ito yung mga well-known contractors na before they became
became a congressman. Iba pa yung naging congressman na tapos nakita niya masarap pala maging contractor. Kaya siya naging contractor after being a congressman. Iba pa Grabe, yung no? congressmen or congresswomen na kanilang pamilya, members of their family are also contractors. Pero ang Grabe. katotohanan nun, sila rin ang contractor doon. Kaya baka mas marami pa yung numbers actually. King. More than, sabi mo nga, it could be more than 67. But to clarify, Mayor, you were saying that it could be more than 67, but tama ho ba yung aking pagkarinig, they may not necessarily be involved in anomalous deals? Yes, many of them. Many of them. Ay, unang-una, alam Not mo, passer, not involved in anomalous deals. yes. Alam mo, yung 67 did not actually come from me. I know, sir. 67, yes, was revealed by Senator Lacson and based on his credible na informant. I know when we last talked about that, sinabi mo nga galing kay Senator Ping yun, and looking back at research, yes, is nanggaling nga po kay Senator Ping yun. Pero ito po ay is something you're confirming. In fact, you're saying it's more than that. But may caveat nga, not all of this could be involved in corruption. Yes. All right. Wala pa tayong matibay na lead kasi na nakikita na all of them are actually involved. Would you say it's a little hard to actually link them? Number one, obviously, Mayor, wala naman ho talagang magiging paper trail ito, hindi ho ba? Dahil kung Yan, kung may magandang question yan. naman po talagang bigyan ang isang politiko, eh hindi naman po tatanggap ng resibo yan at sinabing tumanggap ako ng 3 milyon o 10 milyon. How do we trace this? For example, sir, sabihin po natin si Batangas 1st District Congressman Leviste. I'm sure you know this, sir. He filed a complaint against a district engineer, si Calalo po, after an alleged 3 million bribe to the congressman. So dito nagkwento daw tong si DE, anong supposed to be allegedly kalakaran doon, na kung saan yung dating congressman daw ay tumatanggap ng more or less 10 to 20%. Meron pong district engineer na nagsabi noon kay Congressman Leviste, would that suffice, Mayor? Tatayo ho ba yun? Well, kailangan may corroborative evidence, testimony coming from other people who have personal knowledge on what really transpired. Kailangan din yan. Kaya nga, kailangan talaga na investigador. Hindi pwedeng basta-basta kung sino na lang. Hindi rin basta-basta kung sinong lawyer. Kasi hindi na lawyers naman, kung hindi walang training sa investigation, hindi sila investigador. Alam mo kasi ang investigation kasi may mga tradecraft yan. May mga skills yan on how to really gather and collect evidence. Yung iba po mga congressman, obviously, hindi po masyadong natuwa doon sa lumalabas po na balita dahil parang nalalahat po sila, o 300 plus of them. I'll go to Congressman Richard Gomez, and I'll put this up on the screen, but I know that there's been, nagkaroon ho kayo, naging magkaibigan po kayo muli. Ang sinabi niya kasi, well, and ito pong sabi niya, a part of it, he said that you talk nonstop about corruption in Congress. Why? Because it's an easy headline. Meanwhile, your own city is drowning in problems. The air quality is getting worse. There's not enough public transport. Maybe it's time to fix your own house before pointing fingers at others. Mahiya ka naman. In previous interviews, sir, you did say that sa iyong pakiramdam, ikaw ang pinariringgan ni Congressman Richard Gomez. Would that be correct, sir? Yeah, wala kaduda-duda naman. Sa akin talaga, directed yung allegation na yan ni Congress Richard. And how did you feel when you read that, sir? Ay, nasaktan ka agad ako dahil kaibigan ko siya. Honorary member ng klase namin. So, dapat sana tinawagan na lang niya ako. O kaya, kinonfront na lang niya ako. Unang-una, this is a very personal attack. Napansin mo yung mga wordings niya. The terminologies that he used, talagang very personal, nakakasakit talaga. And second is, sana punta siya sa Baguio para malaman niya kung talaga yung mga ina-allege niya tungkol sa syudad ng Baguio. But nonetheless, alam mo, sabi ko nga, probably there's a reason why he was compelled to say that. Baka merong nag-pressure sa kanya, merong napagsabihan siya, kaya sabi ko nga, intindi na lang natin. Anyway, kahapon naman, nung nakita kami kahapon, he was with Lucy during a particular event sponsored by the European Union.
this is about the circular economy. And he approached me. I think it was a very kind gesture. So, but wala, nag-reciprocate lang naman ako. Yeah, I think you posted it on your Facebook account, if I'm not mistaken. Was there any talk, sir? Nagkaroon ho ba ng pasensya ka na? O ikaw naman kasi, nilalahat mo kami. What kind of talk happened? Well, meron siyang nag-whisper siya kasi. Nag-whisper siya sa akin na parang in-acknowledge niya yung presence ko para mista. Tapos nakita ko naman yung mata niya. And I can feel naman yung sincerity. Kaya na lang, hinata ko na lang siya. Tapos hinag ko na lang siya para just to say na I acknowledge. And that ends that, sir. Yes. All right. Alam mo, siguro, sabi ko nga, Pinky ko malamang he was compelled, he was pressured. All right, Mayor, we need to take a very short. So ayan po mga kababayan, sinasabi nga ni Mayor Magalong, once siya in-interview ay siya po ay tawag dito, inimbetahan sa kamera ay sasabihin niya na itong mga nalalaman niya. Naku po, matindi ho ito. Sana ay talagang malaman na natin ang mga pangyayari nito. May iba pang issue. Dapat nating kasi itong nakaraan nagsampa ng sa Ethics Committee itong sila Topacio na dahil nga po sa paggamit di umano ng peking witness o pagpuwersa sa isang witness na to testify laban kay Pastor Kibuloy. Ay umamin na sinabi ang may kagagawan ay si Risa Ontiveros. Kaya ngayon, yan ang basihan para pag nagsampa si Topacio ng kanyang ethics complaint. Ang nangyayari po, this is, tama naman si Ontiveros, this is nothing new. Kasi kaya lang, she has been getting away with so much for so long a time. Nag-umpisa pa, partner, di ba yung kay Kian? Yes. Na kinuha niya yung mga witnesses, nagpatulong sa amin yung magulang, Grabe, para kunin yung mga minor na kinuha ni Senator Ontiveros. Pangalawa sa Farmally. Nag-testify, may affidavit yung mga witnesses sa Farmally na binayaran daw sila para mag-testify falsely against Farmally executives. Pangatlo, yun na ngang kay Murillo. So pattern na po ito eh. Someone has to tell her, stop. Hindi na tama ito. Especially, di ba, noon, nung congresswoman siya, di ba, may allegations din doon sa corona impeachment that she fabricated evidence. Hindi po pwedeng ang isang miyembro ng upper chamber ay nag-iimbento ng ebidensya. Ngayon, may latest na naman siya. Nag-cite siya ng jurisprudence. Mali naman pala. We cannot allow this to continue. Yun lang naman po. Yes. Opo. At saka yung kay Kian, that was in 2017. Kinupkup niya yung mga bata na possible witnesses. In fact, we wanted to bring her to justice. Nag-file kami ng kaso. Attorney Malyari, Attorney Ifurong, and myself, we filed a case against her for kidnapping of minor sa ombudsman. Pero we felt that there was an injustice dahil after we have filed the case, wala na, parang bula na lang. Tapos, itong 2 weeks ago, pumunta ako doon, na-dismiss na pala. Hindi ko natanggap yung papeles. Wala akong kopya nung kanyang supposed to be answer sa complaint o counter affidavit. And walang So, we are now reiterating our complaint for kidnapping of minor and other obstruction of justice so that the Senate Ethics Committee can provide an investigation to the veracity of all these allegations. Well, that is up to the Ethics Committee, sa mga members ng Ethics Committee. If she's found answerable, then syempre may accountability yan. And it's up for the Senate members
to provide the proper penalty for such an offense if she is found guilty for committing such offenses. May idadagdag lang ako, no, to be clear. Yung penalty kasi, that's, it ranges from censure, suspension, or expulsion. Pag ang Ethics Committee nag-recommend by majority vote, the plenary will have to vote by 2/3 vote for conviction. So, yun po ang procedure. So, it's up for the plenary to impose the proper penalty depending on the gravity of the disorderly conduct or behavior. We are not saying that she's already guilty kasi she's entitled as every... Maasahan kaya natin yung mga alam na natin, mga supposedly kaalyado. Ewan ko lang, ha? Naku po, patay tayo dito. Hindi, sana lang maging patas. Yeah? Maging patas lang po yung investigasyon. Yun lang naman eh. Siyempre, hindi naman natin pwede silang puwersahin na, oy, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Hindi, maging patas lang po tayo sana. One else to due process of law. At saka, Yeah. I want to give an instance. I just don't want to mention a member of the Senate na sinampahan ng kaso sa ombudsman. There was already a decision from the ombudsman to suspend. Pero sabi ng Senate, walang pakialam ang ombudsman, walang pakialam ang ibang ahensya. Ang Senado lamang ang pwedeng magdisiplina ng kanilang membro. Kaya wala naman tayong ibang recourse except to file this case with the Senate through the Ethics Committee. Yun po. Last na lang po, no? Just to respond. Kaya nga sana sa mga senador, wag naman sana natin protektahan ng kabaro natin. Kung meron ba talagang kasalanan to si Ontiveros, kasi isipin mo kung totoong may kasalanan ito, ginagamit ang Senado para sa political advantage niya, di ba? Na gumagamit ng mga peking witness. So kung ito ay mapatunayan, sana parusahan ng yung karapat-dapat na parusa. Kasi tandaan ninyo, yan po yung ginamit doon nung hindi mapatunayan yung mga kaso kay Tebes, yan ang ginamit ng Congress, ng Kamara. Di ba? Ethics complaint, tas tinanggal si Tebes. Hindi mapatunayan yung mga kaso niya, wala pa, tumatakbo pa sa korte. Yan na kagad ang ginamit, di ba? Ibig sabihin, posible. Posible kung talagang mapatunayan na si Ontiveros ay gumagamit ng mga peking witness at inaharap sa Senado, bay sana naman ang Senado ay maging patas sa pagbibigay ng karampatang parusa dito sa alin na to. Doon sa may preemptive statement si Senator Ontiveros na harassment ito at mag-concentrate na lang sa mga importanteng bagay. I would like to tell Senator Risa, ma'am, importante din po to preserve the integrity, the probity, and the reputation of the upper chamber as the chamber that is supposed to be composed of elder statesmen. Hindi po pwede yung upper chamber ay may mga tao na nagbabayad, nagtatamper, nag-iimpluwensya at nangingidnap po ng mga testigo. Importante din po to. This is equally important as the inquiries that you are undertaking right now. So, wag niyo po sabihing harassment po ito. Tugunan niyo na lang sapagkat may pruweba po kami. At saka hustisya po ang importante. Kasi kung nagdadala ka ng testigo, if you bring a witness na tampered or false yung testimony, tapos may iniimbestigahan kayo na tao, at you are alleging that this person has committed an offense, tapos yung testigo pala ay paltos or palso, kawawa naman yung hinahabla nyo or ini-inquire nyo or iniimbestigahan nyo na he will be or she will be found guilty because of a false witness. So, dapat lang na ang batas ay yung rule of law should prevail. Pagka-file na, para may tatak na. Sa kanila, sino pa po ang sumusuporta sa iba kahit Hindi natin alam. Ano yung support ng senador? kahit sino po na
Marami po, marami. Kaya lang, makikita nyo naman in the next, if this is to be heard, may mga ipipresenta po kaming mga testigo. She is entitled, as Attorney Luna has said, to due process. Ayaw naman naming i-railroad, kaya hindi pa po kami nagsasalita hanggang ngayon, except to give a brief factual background sa media. So we will not prejudge this, we will let the Ethics Committee do its job. We got a media advisory for the filing of an ethics complaint against Ayan you na. this afternoon. I know it hasn't been filed, but they've already announced to the media their intention to file. So, what do you make of this ethics complaint that is going to be filed by the group of Attorney Ferdinand Topacio? Recycled lies, harassment. Tama naman. Recycled. Kasi, this is not the first time na mangyari daw to sa'yo, sa ginagawa mo. Madam Montiveros, this is not the first time. Sabi nila, Topacio, so tama ka, recycled. Ang problema lang, lagi ka nakakalagpas doon sa mga unang akusasyon sa'yo nila Topacio. Alamin natin. Tignan natin. Ano pa nga ba? Tsaka harassment, sandali, sino mag-haras sa'yo? I mean, sino mag-haras sa'yo? Mga Duterte, wala na nga dito. Si wala din power. Alam naman natin, si BP Sara, wala ring power. Don't tell me, yung mga vlogger lang nag-haras sa'yo. Naku, lalo naman, dinimanda mo pa nga. Isa alam naman si Topacio, isa kasama rin sa demanda si Topacio. Ikaw ang senador, ikaw nasa kapangyarihan. Harassment should be doon sa nasa power, hindi yun sa nasa ilalim. Hindi harassment yan. Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Ma'am, sino sa tingin mo nasa likod nila? Initiative nila yon o may tao behind them? Ano ba yung track record nila? Laging may nasa likod din. Bet So wala you're kang not gana. Bothered in the sense na ang naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, di po kami magpapadis. Madam, ikaw ang puro drama. Ikaw yung nag-demanda Di ba? Ikaw yung nag-accuse ng kung ano-ano na alam naman natin, napaka-onion skin mo. Kasi supposedly, wala namang inaano sa iyo yung mga vlogger. Sinasabi lang naman nila, uy, sagutin mo itong bintang sa iyo ng isang mga witness na dinala mo dyan. Busy rin kami sa buhay namin. Pero ikaw, inatupag mo? Politika. Idiin ang mga supporter ni Pangulong Duterte. Di ba? Ikaw ang puro drama. Ikaw ang dapat hindi ka na dapat naggaganyan pa. Official ka, tapos napaka-onion skin mo, tas ngayon, binalikan ka, ikaw na ngayon sasabihin na napagpapaawa effect dyan. Basta pagka-file nila, babasahin namin ang complaint at haharapin namin ang buong buo. Ma'am, ano ko lang, si Senator Hindi Robin pwedeng Tulfo kalahati. yung chair ng ethics. Actually, now that you Wala ask, pa. hindi pa po nako-constitute ang Committee on Ethics. Kasi na ano lang po, din si Attorney Topacio po yata ay deputy spokes ng kanilang partido. That's right. Pero hindi pa nako-constitute ang komite, so hindi pa na-elect yung tagapangulo. But kung sakaling siya, ma'am, are you hoping na magiging fair siya sa pag-imbestiga o pag-handle ng ethics complaint against you? I always presume regularity, good faith on the part of sino man sa amin mag-chair ng alinmang komite. But just as an aside also, usually, hindi, ewan ko kung hindi lagi, pero usually, hindi miyembro ng majority ang nag-chair ng ethics. But that's just usual. In the end, kung sinong i-elect na chair ng komite, siya yung mag-chair. Ma'am, you're confident na hindi magmamaterialize considering na mukhang basis yung sinasabi na witness tampering yung basis ng ethics complaint against you. Witness tampering. Kompleto rin po kami ng resibo tungkol sa lahat ng mga witnesses o whistleblowers na lumapit sa opisina ko or lumapit sa aming komite sa alinmang investigasyon. Kaya Yung resibo ba na yan? O Arian? Official receipt ba yan? O yung resibo na yan, gawa-gawa nyo lang din? Hindi kasi, ang bira. Alam naman natin usong-usong gawa-gawa lang Baka, yun na tinatanong natin. Yung OR niya ba na yan official receipt ba yan? panatag ako na
buong-buo kung mahaharap ang anumang detalye ng complaint nila, kung yan ang sinasabi nilang grounds nila. Ma'am, ano yun? Ewan ko sinong guilty sa witness tampering, hindi yata ako. So, ma'am, may nakikita ka. Depende. Sa kaninong perspective? Perspective mo o perspective namin? Basta kami, marami kaming alam. Nakalimutan nyo na ba? Ang political color dito, the mere fact na naging open ka to run for 2028 election, do you think isa yung paraan nila para this early sirain ka? Mayat-maya na. Alam mo, hindi na kailangan sirain yan. Sira na po talaga yan. So, wag na ho nating sabihin na sinisira siya. Hindi, talaga ng ano na yan. Sira na talaga siya. Wag nyo nang pabanguhin pa yung ano sa kanya. Ha? Sira na talaga yan. Pag-uusapan niyang politika, but yung mga proseso dito sa Senado, may sariling integridad yan eh. Hindi maliit na bagay ang isang ethics complaint. Seryoso yan, kaya dapat sineseryoso. Ibig sabihin, puno ng katotohanan. In the same way, yung legislative work namin sa bills, sa investigasyon, and Diyos ko, magsisimula kami ng budget debates, isa sa pinakamabigat na trabaho namin taon-taon. And even yung na-archive na impeachment complaint. So lahat po yan mga trabahong sineseryoso namin dito sa Senado. May political context man, mayat-maya ang anumang trabaho namin, pero we should keep our eye on the ball. At lalo na, ang dami pong mga issue, lalo na yung sa ekonomiya, na dapat yun talaga ang bigyan namin ng prioridad. Kaya nga naging napakainit nitong flood control scam, di ba? Dahil feel na mga kababayan natin ang korupsyon sa gitna ng paghihirap nila. Anong kinaugnayan yan? Wala kaming ano dyan. Anong kinaugnayan yan sa witness-witness? Importante ang korupsyon. Tama. Importante ang korupsyon, pero importante rin na malaman natin yung mga akusasyon sa iyo ng witness mo. Kasi institusyon sinisira nito eh, di ba? O kaya importanteng malaman natin yan. Hindi pa pwedeng isang tabi lang yun. Porket merong flood control, di ba pwedeng sabay-sabay? Ganun ba tayo kabagal? Dapat pare-pareho lang yan. So, kung ano man yung kanilang dahilan, basta't kung may ethics complaint, gaya ng nabanggit ko, babasahin ko yan at haharapin ng buo. Ayan, yun. Harapin mo talaga, di ba? Anyway, eto po, sana magkaroon po ng matagumpay na ano dito, malaman talaga ang katotohanan. Kung sakali, Senator Bongo, naku, inaasahan ka namin. Senator Marcoleta, Senator Bato, Senator Robin, kasi mga kababayan, medyo matindi ho ito kung totoo ito. So dapat maparusahan ang sino man nagsisinungaling dyan, di ba?